Kinagat ang isa sa mga braso ni Gao Chen at umagos ang dugo. Namutla ang kanyang mukha at kailangan niyang umatras ng mabilis para makabawi. Sinabi ni Zhang Yi sa malalim na boses, masyadong malaki ang puwang sa lakas. Ang pagkakaiba sa pagitan ng 20,000 puntos at 16,000 puntos ay hindi maliit. Kahit na nandoon sila para pigilin ang King Insect, hindi ito nangangahulugan na madali itong mapatay ni Li Qianggong. Medyo malakas ang fighting consciousness ng King Insect. Kailangan lang nitong iwasan ang mga nakamamatay na pinsala, at maaari nitong patayin kaagad si Li Qianggong sa ganap nitong lakas at bilis. Ang kakaibang hayop na ito na maaaring mabuhay sa underground na magma ay isang top-notch na pag-iral sa mundo. Itinulak ni Zhong Yu ang King Insect, at ang higanteng katawan nito na mahigit 500 metro ay lumipad ng ilang libong metro palayo bago tumayo ng hindi nasaktan. Ang laser shot kay Zhong Yu na parang scalpel, pinutol ang kanyang ipinagmamalaki na depensa at halos putulin ang kanyang ulo. Gulo! Sigaw ni Zhong Yu kay Zhang Yi. Sa mga kanluranin, si Zhang Yi ang nangunguna sa depensa. Bahagyang sumimangot si Zhang Yi, itinaas ang kanyang kamay, at ang lahat ay naging malalaking dimensional na gate para harangan ang lahat. Itinaas ng King Insect ang nakakatakot nitong ulo, at ang mga sinag mula sa bibig nito ay agad na tumagos sa espasyo, at biglang dumating sa harap ng dimensional na gate. Nang walang anumang tunog, higit sa 100 pinto ang nagkapira-piraso. Sa isang suntok lang, isinakripisyo ni Zhang Yi ang 13 dimensyong gate. Ikinapak ni Han Shanzuo ang kanyang mga pakpak at sinabing may manhid na anit, kwak. Paano natin ito lalabanan? Ang lakas ng pag-atake ng bagay na ito ay napakalakas at ang sigla nito ay napakalakas. Sinabi ni Zhong Yu sa malalim na boses, dapat masira ang core. Ibinaling niya ang kanyang ulo at sinulyapan si Li Qianggong. Sa oras na ito, si Li Qianggong ay nasa sobrang kahihiyan, at ang kanyang mukha ay maputla habang ang kanyang braso ay natanggal. Sa kabutihang palad, ang combat suit ay maaaring otomatikong ayusin ang sarili nito, at siya ay naturukan ng nakapagpapagaling na gamot at ekstrang plasma upang maiwasan siya na mabigla. Ang mga nasugatang katawan ay madaling nare-remediate, at maraming dayuhan na may mga medikal na kakayahan ang maaaring muling buuin ang kanilang mga katawan. Sa mga taong magkasamang naglalakbay sa pagkakataong ito, may kakaibang tao. Ngunit kailangan muna nating lutasin ang kasalukuyang problema. Ang King Insect na may 20,000 puntos ay nagparamdam sa kanila ng hindi pa nagagawang pressure. Gao Chen, okay ka lang? Mataimtim na sinabi ni Li Qianggong, okay lang ako. Ngunit ang bilis ng reaksyon ng lalaking ito ay masyadong mabilis. Natuklasan niya ito bago pa man ako makalapit. Sa ganitong paraan, medyo mahirap manalo sa pamamagitan ng palihim na pag-atake. Huminga ng malalim si Zhong Yu, lilikha kami ng mga pagkakataon para sa iyo. Kailangan mo pa ring gawin ito para makumpleto ang nakamamatay na suntok. Don't worry, kung hindi talaga natin kayang patayin, may last resort tayo. Pagkasabi niya nito, sumilay ang mabangis na tingin sa mga mata niya. Dahil sa pangungusap na ito, lahat sina Zhang Yi, Li Qianggong at Han Shanzuo ay tumingin ng masama. Gamitin mo ba ang Death of Love? Sinabi ni Zhong Yu, iyon ang huling paraan. Ang rate ng paglaki ng Earth Centipede Group ay masyadong nakakaalarma, at imposible para sa Shengjing District na payagan silang magpatuloy na umiral. Kahit na ang ibig sabihin nito ay sirain sila kasama ang buong kalaliman, hindi siya magdad. Siyempre, iyon ay isang huling paraan. Kung kinumpirma ng mga taga-Zhongyu-Exi na hindi nila makumpleto ang gawain, o kahit na makaharap sa panganib na nagbabanta sa buhay, gagamitin nila ang huling paraan. Mahinahong sinabi ni Zhang Yi, kung gayon, gawin natin ito. Sa ganap na mga kakayahan sa pagtatanggol, mas kalmado ang pakiramdam niya. Kung talagang plano ni Zhong Yu na gamitin ang Death of Love, maaari rin niyang gamitin ang sarili niyang kakayahan para kunin ang lahat. Kaya lang hindi niya sinabi sa iba. Kwak! Chaos, tulungan mo kaming ipakita ang daan. Intindihin mo. Ang mga mata ni Zhang Yi ay nakatuon sa King Insekto. Ang kanyang All Things Tracking ay nakalock sa King Insect at maaaring mahulaan ang lahat ng kanyang mga galaw sa loob ng 2 segundo. Sa pag-asa dito, nagbigay siya ng mga pahiwatig kina Han Shanzuo, Zhong Yu, at Li Qianggong upang maiwasan ang pag-atake ng King Insekto. Mabangis na lumipad si Han Shanzuo, mabilis na lumipad sa himpapawid, at biglang sumugod patungo sa King Insect.
Gumamit din si Zhongyu ng milyon-milyong toneladang bato bilang sandata at naging isang higanteng bato upang sumugod patungo sa king insect. Hindi itinago ni Zhang Yi ang kanyang mga sikreto sa oras na ito. Binuksan niya ang hindi mabilang na mga dimensional na pinto upang takpan ang mga ito. Kasabay nito, handa rin si Bai Xiao na umatake anumang oras. Gayunpaman, ang Halberd of Destruction ay hindi maaaring gamitin ng basta-basta. Kahit para kay Zhang Yi sa oras na ito, ang pagkonsumo ay napakalaki. Ang trump card ay kailangang gamitin sa mga kritikal na sandali. Sunod-sunod na tinurok ni Li Changgong ang kanyang sarili ng iba't ibang gamot, at pagkatapos ay dahan-dahan siyang gumaling sa halos parehong pisikal na kondisyon. Hawak niya ang isang mahabang kutsilyo sa kanyang kanang kamay, ang kanyang mga mata ay sobrang solem. Sa loob ng maikli at katamtamang distansya, ang kanyang kabagsikan ay ganap, ngunit ang kanyang pangmatagalang pamamaraan ay hindi malakas, at ang kanyang kapangyarihan sa depensa ay karaniwan din. Kaya hindi siya pwedeng magmadali. Dapat niyang hintayin ang kanyang mga kasamahan sa koponan na lumikha ng tamang pagkakataon para sa kanya, at pagkatapos ay patayin siya sa isang galaw. Malaki ang epekto ng paglitaw ng king insect. Bilang nag-iisang hari ng buong grupo, ito lang ang makakapag-utos sa lahat ng alupihan sa lupa. Ngayon ay lumabas ito mula sa bulkan, at sabay na tinawag ang buong grupo ng mga alupihan sa lupa na nakakubli sa kalaliman. Sa malaking sinkhole ng kalaliman, sina Huahua, Liang Yu at iba pa ay nakikipaglaban pa rin sa isang malaking bilang ng mga tribo ng alupihan. Kahit na ang labanan na ito ay orihinal na medyo mahirap, hindi ito partikular na mabigat. Pagkatapos ng lahat, sa mga taong maaaring pumunta dito, maliban kay Uncle Yu at Fatih Xu, ang lahat ng natitirang alien ay ang pinakamakapangyarihang elite sa bawat rehiyon. At lahat sila ay mga makapangyarihang tao na may power index na higit sa 9,000 puntos. Ngunit sa tawag ng Haring Insekto, biglang nagkaroon ng marahas na pagyanig sa bangin. Ang panginginig ay nagmula sa batong pader, at ang rumbling na tunog ay tila isang tambol ng digmaan na pinalo. Tumingin si Liang Yu kay Xizu, at ang siksik na panginginig na tunog ay nagmula sa kanyang mga tainga, at hindi niya maiwasang higpitan ang sigaw ng dragon sa kanyang kamay. Napakalakas ng pagyanig. Pakiramdam ko ay libo-libong tropa ang darating. Ginamit ni Deng Shentong ang hooklock para lumutang sa hangin. Hindi siya nakilahok sa labanan dahil ang kanyang pangunahing tungkulin sa oras na ito ay upang magbigay ng isang liwanag na mapagkukunan para sa lahat, na mas kapaki-pakinabang kaysa sa kanyang maliit na kapangyarihan sa labanan. Matapos marinig ang mga salita ni Liang Yu, sumimangot siya, may problema ba sa kanila? Nararamdaman ng lahat ng mga estranghero ang marahas na panginginig ng boses. Makalipas ang ilang sandali, mula sa walang katapusang kadiliman sa ilalim ng kailaliman, sunod-sunod na higanting alupihan ang mabilis na umakyat. Ang hitsura nitong batch ng ground centipedes ay halatang iba sa nakaraang batch. Karamihan sa kanila ay may kakaibang kulay sa kanilang katawan, ang iba ay dark blue, ang iba ay deep purple, at maging ang kanilang carapace ay parang metal. Ang lakas ng Earth Centipede na ginawa ng King Insect at ng Mother Insect ay matutukoy sa sarili nitong lakas at sa mga sustansyang nilalamon nito. Sa makatuwid, ang karagdagang likod, mas malakas ang magiging supling. Ang batong pader ng kailaliman ay umaabot sa ilalim ng lupa, na may circumference na 10,000 metro, ngunit sa oras na ito ay makapal na natatakpan ng mga nakakatakot na alupihan sa lupa. Maging ang mga alien sa antas ng kapitan sa Western Region ay hindi maiwasang magmukhang solemn. Wuziki, ikinaway ni Chen Fengyi ang mahabang itim na gintong stick sa kanyang kamay at sinabi sa malalim na boses. We have to deal with it ourselves. Hindi tayo maaaring magdulot ng gulo sa mga Western adult. Hindi kalayuan sa kanya, isang Snow White alien beast na may malaking mabalahibong buntot ang naglabas ng mga ngipin at gumawa ng malamig na tunog. Alam namin ito nang hindi mo kailangang sabihin sa amin. Magkaroon tayo ng kompetisyon upang makita kung sino ang mas maraming pumatay. Ang isang ito ay ang Fox Fairy na si Hu Mengfang, ang pinuno ng 5 immortal mula sa Northeast Region. Ang kanyang kakayahan ay mag-transform sa isang malaking demon fox. Kung ganoon, ano pa ang hinihintay natin? Halika na! Kahit na sa matarik na pader ng bato, hindi bumagal ang bilis ng paggalaw ni Chen Fengyi. Bilang kapitan ng Longming Guards sa Wuyu Valley, nanatili siya rito ng higit sa 1 taon at pamilyar sa lupain dito.
Bilang isang higanteng unggoy, matagal na siyang nakasanayan na umakyat at tumalon sa matarik na bangin. Naglakad siya sa batong pader na parang nasa patag na lupa, ang mabigat na itim na gintong stick sa kanyang kamay ay umiikot, at sa lakas na hatiin ang mga bundok at mga bato. Tinutukan niya ang isang lilang lupa na alupihan na 12 ng metro ang haba at nilaslas ito. Nang makita ito, ang alupihan sa dulo ay talagang iwinagayway ang mga sipit nito at itinulak pasulong. Kiyang! May tunog ng ginto at bakal na nagbabanggaan, parang dalawang karwahe na nagsasalpukan. Natumba si Chen Feng ilibu-libong metro ang layo. Ginamit niya ang hook lock sa kanyang kamay para sumabit sa batong pader. Hindi rin naging maganda ang alupihan sa kabilang dulo. Nabasag ang mga sipit nito sa pamamagitan ng isang T-click, at ang malaking katawan nito ay bumagsak sa batong pader sa likod nito na may boom. Ang mga mag-aaral ni Chen Fengyi ay lumiit ng husto. Hindi niya inaasahan na hindi man lang niya napatay ang lalaking ito ng buong lakas. Napakalakas ng depensa. Ito ba ang Earth Centipede na lumaki sa pamamagitan ng pagkain ng Yuan Stone? Sinabi ni Hu Mengfang, hindi ba't mas mabuti yon? Sa ganitong paraan, ang kanilang mga katawan ay lahat ng kayamanan, at ang pagpatay sa kanila ay maaaring sumipsip ng mas mahusay na enerhiya. Ang West-tail Demon Fox na binago niya ay bumuka ang kanyang bibig, at ang isang bola ng Shen Superpower ay mabilis na namuo sa bibig, at pagkatapos ay naspray ito ng mabangis pababa. Sa pagwawalis ng malakas na hangin, ito ay naging isang malaking buhawi, na pumunit ng daan-daang mga alupihan sa lupa mula sa batong pader, at pagkatapos ay hinayaan silang mahulog sa walang katapusang kalaliman. Sa hilagang kanlurang rehiyon, si Cheng Lanlan, ang Diyos ng digmaang langit, ay naging isang peregrine falcon. Hindi siya kalakihan, halos katangkad lang ng isang tao. Napakaliit niya kaya madaling hindi pansinin sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanyang laki. Mahirap isipin na ang isang taong may mga kakayahan sa uri ng Orsi ay maaaring napakaliit. Ngunit nang siya ay naniningil, ang kabagsikan na kanyang ipinakita ay nakakataba. Ang kanyang estilo ng pakikipaglaban ay napakasimple. Ginagamit niya ang kanyang matutulis na kuko at tuka, kasama ng kanyang sobrang bilis, para patayin ang tribo ng alupihan. Nang ipakpak niya ang kanyang mga pakpak, walang nakakakita ng malinaw sa kanyang mga galaw. Sa tulong lamang ng liwanag na sinasalamin ng liwanag na inilabas ni Deng Shentong, makikita siyang nag-iwan ng mga payat na bakas na parang seda sa hangin, na parabang pinupuno niya ang espasyo. Normal ang hiwa. Tumalon sina Uncle Yu at Liang Yu mula sa batong pader papunta sa likod ni Huahua. Pagkatapos ay ibinuka ni Huahua ang kanyang mga pakpak at sumisid patungo sa pangkat ng alupihan sa ibaba. Isang Crimson Energy Cannon ang gumapang sa kalawakan, na agad na sumisira sa malalaking swath ng ground centipedes. Dahil sa ganitong uri ng makapangyarihang kapangyarihan, ang mga estranghero sa ilang iba pang mga rehiyon ay tumingin ng masama. Ang kapangyarihan na ipinakita ni Huahua ay malamang na pangalawa lamang sa echelon ni Nishinem Ipsilon sa mga dayuhan sa operasyong ito. Walang pakialam si Huahua sa kanila, puno ng pananabik ang kanyang mga mata nang makita ang mga kulisap na ito. Ang gulo sa mata ng iba ay pagkain sa mata nito. Dahil ito lamang ang maaaring baliwalain ang maligalig na laman at dugo ng mga lalaking ito at lamunin muna sila. Umunggol! Si Huahua ay lumusob at na-activate muna ang Beast King Roar. Ang dagundong ng hari ng mga hayop ay isang malaking pamimilit. Ito ay ang pag-atake ng unang kaluluwa. Bagamat ang pagpigil ay hindi sapat upang sirain ang isang malaking bilang ng mga alupihan sa lupa, ang lahat ng mga alupihan sa lupa sa loob ng radius na ilang libong metro ay umuungal nito. Nahihilo at pansamantalang nawalan ng kakayahan. Magandang pagkakataon. Tuwang-tuwang sabi ni Uncle Yu at susugod na sana para mag-ani. Ngunit pinigilan siya ni Liang Yu, manatili ka. Magbigay lang ng malayo ang suporta. Si Liang Yu ay napaka-maalalahanin. Si Uncle Yu, na masyadong umasa sa mga dayuhang bagay, ay talagang kailangan upang lubos na bawasan ang kanyang pagiging epektibo sa labanan. Kung may nangyari sa kanya nang sumugod siya, mahirap ipaliwanag kay Zhang Yi kapag tumalikod na siya. Bahagyang nagulat si Uncle Yu na pagtanto ito at pagkatapos ay tumango. Tumalo ng mataas si Liang Yu, inilabas ang hook lock mula sa combat uniform at ikinabit ito sa umbok ng rock wall, pagkatapos ay tumapak sa batong pader at mabilis na tumakbo patungo sa grupo ng mga alupihan sa kanyang harapan.
Mabilis niyang inindayog ang dragon sa kanyang kamay nang walang anumang magarbong, bawat kutsilyo ay tumusok ng malalim sa kaibuturan ng alupihan sa lupa. Poof! 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 Malinis, tumalsik ang berdeng dugo, at sunod-sunod na pinatay ang mga alupihan. Ang labanan ni Liang Yu ay hindi maganda, at kahit na medyo simple ang hitsura, tulad ng isang matandang magsasaka na nag-aararo ng mga bukirin. Ngunit ang tunay na mga kasanayan sa pagpatay ay hindi kailanman tungkol sa magandang hitsura, ngunit tungkol sa pagiging praktikal. Parang noong tinuruan ni Liang Yu si Zhang Yi ng martial arts, minsan ay sinabi niya sa kanya na sa isang life and death fight, ang mga trick gaya ng Yi searching for the moon from the sea o millennium killing ay maaaring pumatay ng tao basta't ginagamit ito ng tama. Sinasabing si Fang Xiu, na sikat noon, ay pinatay ng ikalimang master. Ang mabisang paraan ng pagpatay ni Liang Yu ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Marami rin ang nakakilala sa pagkakakilanlan ni Liang Yu. Pagkatapos ng lahat, siya ay dating isang sikat na grandmaster sa mundo ng martial arts, at maraming tao ang nakakita sa kanyang hitsura. Si Huahua ay personal na umakyat sa entablado upang patayin ang mga alupihan na ito. Isa-isa niya itong kinain, at punong-puno ng katas ang bibig niya, parang pansit. Si Uncle Yu ay kalahating nakaluhod sa likod nito, gamit ang baril sa kanyang kamay upang takpan si Liang Yu mula sa malayo. Mahigpit na hinawakan ni Fatty Xu ang malambot na buhok sa likod ni Huahua, ang kanyang mukha ay maputla, at magagamit lamang niya ang kakayahan ni Trixie na kontrolin ang paligid at magpalamig, at sa gayon ay bahagyang nakakaapekto sa pangkat ng alupihan, ngunit hindi niya nagawang magdulot ng malaking pinsala. Boom! Lalong naging marahas ang mga pagyanig sa lupa. Ang mga alupihan sa lupa ay lumalabas pa rin sa isang tuloy-tuloy na batis. Ang labanan sa antas ng Ipsilon ay pinalayas ang lahat ng mga alupihan sa lupa mula sa ilalim ng lupa, kaya napunta sila sa larangang ito ng digmaan. Kabilang sa mga ito, mayroong ilang mga sinaunang katawan ng may sapat na gulang. Maraming malalaking kuweba ang nabuksan sa batong pader, at pagkatapos ay gumapang palabas ang isang higanteng alupihan sa lupa na may sukat ng katawan na higit sa 100 metro. Ang kanilang lakas ay halatang mas malakas kaysa sa iba pang mga alupihan sa lupa, at sila ay malapit pa sa antas ng Ipsilon. Kung susukatin ayon sa mga pamantayan ng tao, ang mga ito ay hindi bababa sa 9,800 puntos. Darating na ang malaki. Sabi ni Fatty Xu na may maputlang mukha. Nang makita pa lang niya ang nakakakilabot na figura ay pakiramdam niya ay nanginginig ang buong katawan niya. Ngunit kahit sa oras na ito, hindi pa rin niya nakakalimutang hanapin ang figura ni Liang Yang sa gitna ng karamihan. Bluebird, Liang Yang, ang kakayahan, Dragon Spirit. Ang asul na ibon ay isang banal na mensahero sa mitolohiya, at si Liang Yang ay maaaring tumawag sa mga Diyos na lumapit sa kanya sa pamamagitan ng mga supernatural na kapangyarihan. Siyempre, ito ay isang panig lamang na pahayag, ngunit maaari nga niyang magdagdag ng iba't ibang mga kakayahan sa kanyang sarili. Ang kanyang katawan ay magaan, at nakipagsanib-puwersa siya sa mga taga-tiangang upang gumala sa gitna ng mga alupihan sa lupa. Sa ilalim ng tila maamo na mukha, may nakatago ang kapangyarihan ng pagpatay at pagpapasya. Bang! 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 Lalong nabasag ang batong pader, at parami ng parami ang mga alupihan sa lupa na nagsimulang lumitaw. Ang bilang ng mga ground centipedes sa oras na ito ay higit sa doble kaysa dati. At may ilang beses na mas makapangyarihang mga nilalang sa kanila. Dahil dito, naging seryoso ang mga ekspresyon sa mukha ng Alien Army. Natatakot akong haharapin natin ang isang matinding labanan sa susunod. Sabi ni Chen Fengyi sa malalim na boses. May isa pang pangungusap na hindi niya sinabi ng malakas, ngunit alam ito ng maraming tao sa kanilang mga puso. Iyon na ang susunod na labanan, at tiyak na may mamamatay dito. Iantala ang mga ito sa lahat ng mga gastos at hindi dapat makaapekto sa larangan ng digmaan doon. Pinalo ni Chen Fengyi ang kanyang dibdib, umungal sa langit, pagkatapos ay tumalon at nanguna sa pag-charge patungo sa isang higanteng alupihan. Lumipad si Huahua na may iho, at hinawakan ni Liang Yu ang mga kuko nito at tumangay patungo sa isang higanteng alupihan sa lupa. Kahit na humarap sa isang kalaban na mas malakas kaysa sa kanyang sarili, si Liang Yu ay hindi nagpakita ng kahit katiting na takot sa kanyang mukha. Bilang isang mandirigma, patuloy niyang hinahamon ang kanyang mga limitasyon mula noong siya ay bata pa.
Ang pakikipaglaban sa malalakas na kalaban ay maaaring magpalakas sa kanya ng mabilis. Higit pa rito, ang lakas at kahinaan ng mga dayuhan ay hindi basta-basta hinuhusgahan ng kanilang index ng kakayahan. Bilang isang martial arts master, sinumang hahayaang makalapit kay Liang Yu ay may panganib na mapatay kaagad. Kinuyom ni Liang Yu ang dragon sa kanyang kamay. Kailangan niyang makahanap ng pagkakataon na maipasok ang kutsilyo sa kaibuturan ng higanteng alupihan. Gayunpaman, hindi siya kikilos ng walang ingat, ngunit makikipagtulungan kay Huahua at magsusumikap na patayin ang kaaway ng walang anumang pinsala. Sa kanlurang rehiyon, ang mga estranghero sa bawat rehiyon ay pumili ng ilang higanteng alupihan sa lupa bilang kanilang mga kalaban. Sa hilagang kanlurang rehiyon, si Cheng Lanlan, ang Diyos ng SAE War, ay umaaligid sa himpapawid. Nang bumaling ang kanyang mga mata kay Huahua at Liang Yu na umaatras, isang madilim na liwanag ang bumungad sa kanila. Anong ginagawa mo? Bumalik ka dali. Isang sigaw ang umalingawgaw sa tenga ni Cheng Lanlan. Lumingon si Cheng Lanlan at nakita niyang si Xiaoli, ang Diyos ng digmaan sa mga kalalakihan, ay tinatawag siya. Bagamat si Cheng Lanlan ang may pinakamataas na katayuan sa 5 Diyos ng digmaan, hindi siya ang pinakamalakas. Ang pinakamalakas na tao ay si Xiaoli na may power index na 9,800 puntos. Sa larangan ng digmaan, siya ang commander. Mayroon lamang 5 tao sa Northwest Region, ngunit kailangan nilang harapin ang 10,000 centipedes, kaya walang mawawala. Siyempre, ang parehong sitwasyon ay dapat harapin ng ibang mga rehiyon. Bilang karagdagan sa mga elite centipedes, ang isang malaking bilang ng mga mob ay magdudulot din sa kanila ng malaking problema. Nag-utos si Xiaoli kay Cheng Lanlan, halika at linisin mo ang maliliit na halimaw na ito. Ipaubaya mo na lang sa amin ang malalaking halimaw. Si Cheng Lanlan ay natural na walang pagtutol. Ang kanyang kalamangan ay ang bilis at siya ay pinakamahusay sa pangangaso sa mahihina. Wow! Isang sigaw ng falcon ang tumagos sa hangin, at si Cheng Lanlan ay nagbagong anyo bilang isang peregrine falcon at nanguna sa pagwawalis patungo sa larangan ng digmaan na winalis ang mga nakapaligid na mandurumog. Tiningnan ni Xiaoli ang higanteng Earth Centipede na libu-libong metro ang layo sa harap niya, pati na rin ang maraming elite Earth Centipede na may Captain Level Power Index at pinilipit ang kanyang lig na may walang pakialam na ekspresyon. Ang kanyang mga kalamnan ay lumundag na parang isang makina, at pagkatapos ay inabot niya at inilabas ang isang mahabang Eisenman metal sword mula sa likuran. Sa isang iglap, ang kanyang katawan ay tumaas ng higit sa 1 metro, ang kanyang mga kalamnan ay umbok, at ang kanyang katawan ay nagtransform sa isang perpektong fighting form. Isang madilim na kulay abo ang bumalot sa kanyang balat, at maging ang malaking mahabang kutsilyo ay naging madilim na kulay abo. Nakatayo siya sa harap ng ilan pang mga tao, na may medyo mapaglarong ngiti sa kanyang mukha. The God of War among men, Xiaoli, ang kanyang ability codename ay Metal Frenzy. Ang kanyang kakayahan ay palakasin ang lahat ng mga materyales, kabilang ang kanyang sariling katawan. Sa makatuwid, siya ay katumbas ng pinakamataas na pinahusay na dayuhan, at siya rin ang pinakamalakas na master ng armas. Dahil kahit na mahulog ang isang kahoy na stick sa kanyang kamay, maaari itong gawing isang matalim na talim na maihahambing sa adamant metal. Binuksan ang higanteng asul na alupihan ang malalaking sipit nito. Pagharap sa unang mapanuksong tao, ibinuka nito ang malaking bibig at nagpaputok ng nakakatakot na alon ng enerhiya. Hoy! Ngumisi si Xiaoli, at ang mga kalamnan sa kanyang mga braso ay biglang naumbok. Pagkatapos ay itinaas niya ng mataas ang mahabang kutsilyo sa kanyang kamay at itinutok sa umaalon na alon ng enerhiya para laslas pababa. Katulad ng isang malaking bato na nakaharang sa daloy ng isang ilog, ang mahabang kutsilyo ay bumangga sa alon ng enerhiya at talagang naputol ito sa gitna. Sa sandaling ito, sa likod niya, handa na rin ang Earth War God Kyukun, Antarctic War God Defi, at Arctic War God Chen Jiahao. Tinakpan ni na Kyukun at Defi si Chen Jiahao sa magkabilang panig para lang bigyan siya ng oras. Si Chen Jiahao ay isang malakas na lalaki na may taas na 1.7 metro. Sa oras na ito, tila luto na ang kanyang buong katawan, na may lumalabas na init sa buong katawan, at ang kanyang balat ay namumula. Matagal na niyang hinubad ang uniforme ng panlaban, kung hindi ay mahirap na makayanan ang mataas na temperatura sa kanyang katawan. Nararamdaman ng lahat na ang isang napakalakas na puwersa ay nagtitipon sa kanyang dibdib.
Nang ang enerhiyang ito ay nakakonsentrate sa sukdulan, umalis si Xiaoli. Tinutukan ni Chen Jiahao ang higanteng alupihan sa kanyang harapan, at biglang bumuka ang kanyang bibig sa isang anggulo na hindi maisip ng mga tao. Ang isang nakakatakot na enerhiya na ilang beses na mas malakas kaysa sa nakaraang Earth Centipede ay agad na tumagos sa kalawakan at tumama sa lugar kung saan nauna ang higanteng Earth Centipede. Isang nakakatakot na kapangyarihan ang lumabas sa bibig ni Chen Jiahao, nagniningning na parang araw sa ilalim ng kalaliman. Isang malakas na sinag ng liwanag ang tumagos sa buong kalaliman, na sumasakop sa lahat ng alupihan sa espasyong nasa harapan niya. Sa isang iglap, libu-libong ground centipede ang naging pulbos, at maging ang higanteng ground centipede ay natamaan ng husto at lumubog sa makakapal na mga pormasyon ng bato. Ang suntok na ito ay nagpatingin sa lahat ng patagilid, dahil ang lakas ng suntok na ito ay nakakatakot na lumampas pa ito sa limitasyon ng antas ng delta sa pangkalahatang kahulugan. Matapos gamitin ni Chen Jiahao ang hakbang na ito, ang kanyang katawan ay nahulog din sa isang mahinang estado. Bumulwak ang maiinit na alon mula sa kanyang bibig, at ang kanyang dibdib ay kumakabog ng husto, na parabang pumayat ang kanyang buong katawan. Arctic God of War Chen Jiahao, ang kanyang kakayahan ay heavy artillery. Bilang isang artilerya, siya ay nahuhumaling sa pinakamakapangyarihang firepower, at ang kanyang kakayahan din ang pinakamatinding paraan ng pag-atake. Hanggat binibigyan siya ng sapat na oras upang mag-imbak ng enerhiya, maaari siyang sumabog sa lakas ng pag-atake na higit na lampas sa kanyang sariling antas. Ngunit kaayon, ito ay sariling kahinaan. Sa makatuwid, kabilang sa 5 Diyos ng digmaan, siya ay kinikilala bilang isang humanoid na self-propelled na kanyon at ang output core ng battle formation. Ang 5 Diyos ng digmaan ay nagsanib puwersa upang gamitin ang kapangyarihan ng pagbuo ng labanan na maaari pang magbanta sa mga dayuhan sa antas ng Ipsilon sa ilalim ng mga espesyal na pangyayari. Ang dambuhalang ground centipede ay natamaan ng malakas ng mabigat na kanyon ni Chen Jiahao at halos maputol ang katawan nito sa kalahati. Gayunpaman, ang ganitong uri ng nilalang na lumaki sa pamamagitan ng paglamon ng mga ugat ng Yuanxi ay napakalakas sa mga tuntunin ng kakayahan sa pagtatanggol at pagpapagaling sa sarili. Namilipit ang malaking katawan at unti-unting nakarecover sa mga sugat nito. Ang isang malaking bilang ng mga alupihan sa lupa ay parang mga balang na nagmamadali patungo sa 5 Extremes War Gods mula sa Rockwall. Tawag. Hinawakan ni Xiaoli ang espada sa magkabilang kamay, huminga ng maputik na hangin mula sa kanyang bibig, at ang malalakas na supernatural na kapangyarihan ay lumabas mula sa kanyang katawan. Nahulog siya sa kailaliman na parang Diyos ng digmaan, at sinaktan ang hindi mabilang na mga alupihan gamit ang isang kutsilyo. Ang labanan sa ilalim ng buong kalaliman ay kumulo na parang kumukulong tubig. Ang hitsura ng King Insect ay naging sanhi ng biglang paglitaw ng lahat ng mga pangkat ng alupihan sa lupa. Ito ay isang napakalaking kaharian sa ilalim ng lupa. Bago lumitaw ang mga tao sa Qinling Mountains, ang mga mutated na grupong etniko ay nagsimulang kumain ng mga ugat ng mineral ng Yuanxi. Ang natatanging kalamangan na ito ay nagbibigay daan sa kanila na lumitaw sa malaking bilang ng mga makapangyarihang individual. May mga pinakaunang mutant, ang mga supling na ipinanganak mula sa King Insect at ang Mother Insect. Taglay nila ang makapangyarihang mga gene at mahusay na pagkain ng kanilang mga magulang at nagiging mas makapangyarihan sa mga darating na araw. Ang kapangyarihan ng kaharian sa ilalim ng lupa ay sapat na upang sirain ang isang rehiyon ng tao. Ang makapangyarihang Earth Centipedes ay lalong lumitaw, at maging ang Alien Army ay nagsimulang makaramdam ng pamamanhid ng kanilang anit. Sumugod si Huahua patungo sa isang higanteng alupihan sa lupa, sunod-sunod na naglabas ng mga atomic light ball mula sa kanyang bibig, sunod-sunod na sumasabog ang malalaking alon ng enerhiya sa pader ng bato, at ang malalaking bahagi ng Earth Centipede ay nadurog ng ulo-ulo. Si Liang Yu, Uncle Yu at Fatih Xu ay nagtutulungan para anihin ang natitirang mga alupihan. Nagalit ang higanteng Earth Centipede na ang power index ay malapit sa Epsilon. Ang buong katawan nito ay pula at ang ulo nito ay parang makamandag na alakdan. Kakaibang sigaw nito at mabilis na gumapang mula sa batong pader, pagkatapos ay pinilipit ang katawan at sinunggaban si Huahua. Ang malalaking pang-ipit ay parang dalawang matalim na gunting na tumatawid sa katawan ni Huahua sa isang iglap. Umunggol! Ibinuka ni Huahua ang kanyang mga pakpak at maaaring gumalaw ng flexible sa underground space.
Ang malalaking kuko na bakal ay tumama ng malakas sa katawan ng alupihan sa lupa. Ang dalawang higanteng hayop ay nagbanggaan sa hangin, at ang nagresultang shockwave ay nagdulot ng malakas na hangin sa ilalim ng lupa. Ang isang malaking bilang ng mga estranghero at alupihan ay itinapon, na ginagawang imposibleng makalapit sa lahat. Boom! 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 Ang labanan sa pagitan ng mga hayop at mga insekto ay simple at hindi mapagpanggap, ganap na umaasa sa likas na ugali. Hindi nagtagal ay nasangkot si Huahua sa higanteng alupihan. Hinila ng mga kuko ng ground centipede ang katawan ni Huahua, at ginamit din ni Huahua ang kanyang matutulis na kuko upang hilahin ang mahabang katawan ng ground centipede, at sinimulang samantalahin ang flexibility ng pusa na kumagat. Ang dalawang higanteng hayop ay gumulong at nahulog sa kalaliman, na patuloy na tumatama sa batong pad. Ang malalaking bahagi ng mga ugat ng Yuanshi ay nabasag at nahulog sa kailaliman. Hinila ni Fatixu ang buhok ni Huahua at sinubukan ang kanyang makakaya na buhayin ang flowing snow para tulungan si Huahua na makamit ang kalamangan, ngunit ang kanyang kakayahan ay halos balewala laban sa giant ground centipede. Sa halip, ang pagbabago-bago ng labanan sa pagitan ng dalawang higanteng hayop ang halos pugutan ang kanyang ulo. Kung tutuusin, ang mga sipit ng giant ground centipede ay mas malaki kaysa sa kanya, at hindi niya nakayanan kahit isang kaswal na kuskusin. Chun-Li, umalis ka na dali. Huwag kang manatili dito. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, agad na hinawakan ni Uncle Yu ang braso ni Fatixu, at pagkatapos ay ginamit ang hook lock para umalis sa likod ni Huahua. Ang labanan sa antas na ito ay sadyang hindi isang bagay na maaari nilang salihan. Sa ngayon, kailangang labanan ni Huahua ang higanteng alupihan ng buong lakas, at hindi niya ito kayang pangalagaan. Sa oras na ito, ang pag-alis upang harapin ang iba pang mga halimaw ay ang tamang paraan. Matapos kunin ni Uncle Yu si Fatixu, namutla ang kanyang mukha. Gamitin ang kawit sa pagsabit sa batong pader, huwag mahulog. Malakas na pinagalitan ni Uncle Yu si Fatixu, pinaalalahanan si Fatixu na magsaya. Si Fatixu ay labis na natakot sa oras na ito, ngunit pagkatapos ng kalahating taon ng pagsasanay ni Uncle Yu, kasama ng kanyang sariling mga superpower, sa katunayan ay hindi siya mahina. Kaya lang wala akong sapat na lakas ng loob na harapin ang kalupitan ng frontal battlefield. Pero ngayon, napilitan siyang harapin ito. Tumingin si Fatixu sa paligid. Sina Huahua, Liang Yu at Uncle kayong lahat ay lubos na nakikipaglaban. Ang tribu ng Earth Centipede ay nagsimula ng isang marahas na ganting pag-atake, at lahat ay masyadong abala upang alagaan ang kanilang mga sarili. Maging ang Alien Army ay nagsimulang magdusa ng mga kaswalti. Nilunok ni Fatixu ang kanyang laway. Kung gusto niyang mabuhay ngayon, sarili niya lang ang maaasahan niya. Kaluskos. Mahigit 100 alupihan ang mabilis na gumapang patungo sa kanya. Ang nakakatakot na gumagapang na nilalang na ito ay umakyat sa kahabaan ng pader ng bato sa napakabilis na nakababahala, at ang malaking katawan nito ay natural na nakaramdam ng pang-aapi. Napalunok si Fatixu, iniisip ang mga nakaraang laban sa kanyang isipan. Ang takot ay umiiral pa rin, ngunit ang matagal nang nawawalang pagnanasa ay naisaaktibo din sa desperadong sitwasyon. Huminga siya ng malalim, kumalam ang tiyan, at sa kanya ito ibinuga. Isang rumaragasang yelo at bagyo ng nyebe ang unang bumalot sa isang grupo ng mga alupihan sa lupa sa kanilang harapan. Dahil sa biglaang pagbaba ng temperatura, ang mga halimaw na ito na nakasanayan ng manirahan sa mainit na kapaligiran sa ilalim ng lupa ay nagsimulang makaramdam ng matinding kakulangan sa ginhawa, at ang kanilang mga katawan ay nagyelo sa pamamagitan ng yelo at nyebe. Agad na inilabas ni Fatixu ang sandata na ibinigay sa kanya ni Zhang Yi mula sa kanyang baywang. Ang mga armas na ginamit ng lahat sa shelter ay binago lahat ni Lukeran, at ang mga bala ay mga espesyal na Holy Silver bullets din. Bagamat si Fatixu ay isang duwag, tulad ni Zhang Yi, lubos niyang pinahahalagahan ang kanyang buhay, kaya sa panahong ito, nagsanay siya ng husto sa pagbaril at pakikipaglaban. Strictly speaking, hindi siya mahina. Hanggat nalampasan niya ang kanyang panloob na takot, siya rin ay isang mahusay na manlalaban. Bang! 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 Naging matalim ang mga mata ni Fatixu, itinutok niya ang mga nakapirming alupihan sa lupa at hinila ang gatilyo sa kanyang kamay. Bagamat matigas ang carapace ng mga alupihang iyon sa lupa, hindi nila nakayanan ang sandata sa kamay ni Fatixu,
at hindi nagtagal ay nagkapira-piraso ang kanilang mga laman at dugo nang mahulog sila sa walang katapusang kalaliman. Nagtagumpay ako. Nanlaki ang mga mata ni Fatih Su sa hindi makapaniwala at pagkatapos ay nahulog siya sa tuwa. Hindi naman pala siya ganoon katalo kung tutuusin. At ang pakiramdam na ito ng pagpatay sa kaaway gamit ang sarili niyang mga kamay ay nagpasaya sa kanya. Oo. Masayang sigaw ni Fatih Su, ang tensyon at pananabik sa kanyang puso ay hindi na siya napigilan. Sa hindi kalayuan, nakita ito ni Uncle Yu na may hawak na 2 machine gun sa magkabilang kamay at ipinakita ang isang nakakaalam ng ngiti. Kung tutuusin, sila ang mga sundalong inilabas niya gamit ang sarili niyang mga kamay. Siyempre alam ni Uncle Yu kung may potential si Fatih Su. Hindi gaanong katamtaman ang mga tao sa mundong ito. Karamihan sa mga tao ay kailangan pa ring itulak ang kanilang sarili upang malaman kung gaano sila kalakas. Chunli, anong nararamdaman mo? Nakangiting tanong ni Uncle Yu, ang machine gun sa kanyang kamay ay bumubulusok ng asul na apoy at pinaputukan ang mga alupihan sa lupa na patuloy na nagmumula sa malayo. Masaya ang pakikipaglaban. Humagalpak ng tawa si Fatih Su, mabilis na naglalabas ng adrenaline na nakalimutan niya ang takot sa kanyang puso. Nagsimulang magtulungan ang dalawa. Ginamit ni Fatih Su ang kakayahan ni Chuixu na kontrolin ang field, pinalamig ang alupihan sa pag-atake sa kanila, at pagkatapos ay gumamit ang dalawa ng mga sandata sa pagpapaputok. Ang self-aiming system ng mga uniforme ng labanan ay nagligtas sa kanila ng maraming pagsisikap. Bagamat hindi nito ganap na maipatupad ang mga pag-atake sa headlock, maaari itong magamit bilang isang pantulong na function upang lubos na mabawasan ang kanilang mga error sa pag-atake sa malapitan. At ang pangunahing puwersa sa larangang ito ng digmaan ay si Liang Yu pa rin. Inalis ni Huahua ang higanteng alupihan at nagsimula ng one-on-one na labanan. Ngayon si Liang Yu ang nangibabaw sa larangan ng digmaan. Ang sigaw ng dragon sa kanyang kamay na sinamahan ng kakayahan ng Grandmaster na naghiwa-hiwalay sa mga kalabaw ng mga alupihan sa lupa na parang kusinero na naghihiwa ng baka. Ang paggamit ng mga kasanayan ay maaaring lubos na mabawasan ang pagkonsumo ng mga supernatural na kapangyarihan at pisikal na lakas. Ang kanyang kutsilyo ay hindi kailanman palpak, palagi niyang ipinapasok ito sa ubod ng alupihan sa pamamagitan ng mga puwang sa karapes nito, at pagkatapos ay pinatay ito ng isang suntok. Ang paraan ng pag-atake ay hindi marangya, ngunit simple at epektibo. Bagamat hindi sila ang pangunahing puwersa sa larangang ito, tiyak na hindi sila nagpipigil. Ito lamang ang nagpahanga sa ibang mga rehiyon dito, at hindi sila nangahas na tingnan ang rehiyon ng Jiangnan. Hindi, sa mahigpit na pagsasalita, ito ay upang bigyan sila ng higit na pansin sa koponan ni Zhang Yi. Dahil sa mga taong dumating ngayon, maliban kay Deng Shentong, na kumilos bilang bombilya, lahat ng iba ay kapareha ni Zhang Yi. Sa larangan ng digmaan, ang mga may pinakamalaking pressure mula sa harapan ay ang mga dayuhan pa rin mula sa rehiyon ng Shengjing. Wu Ziki, Tian Fengyi, Bluebird, Liang Yang, at 10 miyembro ng Tiangang, 12 estranghero na may mataas na antas ang naging pangunahing puwersa sa larangan ng digmaan. Sa isang malaking underground pugad, si Zhang Yi at iba pang kanlurang Ming-Ipsilon ay naglunsad ng pagkubkob laban sa King Insect. Isang halimaw na may power index na 20,000 puntos, ang lakas nito ay nakakataba ng panga. Ang dami ay hindi makakabawi sa agwat sa kalidad, lalo na sa pugad ng King Insect, na may malaking kalamangan sa labanan. Napakahirap din para sa mga kanluranin na maglaro. Ang pagsisikap lamang na masira ang depensa ng King Insect at paalisin ang pula, halos lilang karapes, ay nangangailangan ng malaking halaga ng kapangyarihan. Not to mention its abnormal self-healing ability na nagpapamanhid ng anit ng mga tao. Binuksan ni Zhang Yi ang kanyang Senlo Wanxiang at ginamit ang malalakas na kakayahan sa depensa ng iba't ibang espasyo upang harangan ang mga pag-atake nito. Maaaring hulaan ng time-based na kakayahan ng kaliwang mata, all things tracking, ang lahat ng galaw ng King Insect sa loob ng 2 segundo. Kaya gaano man kabilis ang pag-atake ng King Insect, haharangin ito ni Zhang Yi. Sa frontal battlefield, galit na ang dilaw na superpower sa paligid ng katawan ni Zhong Yu. Binalot ng malaking kapangyarihan ang higanteng bato na parang bagyo, at pagkatapos ay nakipaglaban siya ng husto sa King Insekto. Ang higanteng uwak ng kalamidad na binago ni Han Shanzuo ay patuloy na gumagawa ng mga palihim na pag-atake sa hangin. Nagtulungan silang tatlo para suriin at balansihin ang King Insekto.
Para naman kay Li Changgong, na nawalan ng braso, pinigilan niya ang kanyang mga galaw sa oras na ito at hindi madaling kumilos. Ang kanyang pag-atake ay nabigo ng isang beses at hindi na siya makapaglunsad ng isa pang pag-atake ng padalos-dalos. Walang gamit sa pagkuha ng masyadong maraming shot, ngunit ginagawang mas madali para sa king insect na malaman ang kanyang paraan ng pag-atake. Mas mabuting humanap ng magandang pagkakataon at patayin siya ng isang suntok. Gayunpaman, hindi mababa ang karunungan na taglay ng king insect. Bagamat hinarap niya ang mga pag-atake ng tatlong tao nang sabay-sabay, nagbabantay pa rin siya laban sa dayuhan na maaaring putulin ang kanyang carapace sa isang suntok. Tumili. Itinaas nito ang ulo at bumaril ng mahabang sinag ng liwanag mula sa malaitim na batong malamatang istruktura sa ulo nito. Ang nakakatakot na kapangyarihan ay agad na tumagos sa higit sa isang dosenang mga dimensional na gate at tumama sa batong pader na libu-libong metro ang layo tulad ng isang matalim na talim. Seryoso ang mukha ni Zhang Yixi at mabilis niyang naiwasan ang nakama. Ang sinag ng enerhiya ay tumawid sa kalangitan at halos kalahati ng pugad sa ilalim ng lupa ay naputol na nag-iwan ng isang bilog ng nakakatakot na mga hiwa sa batong pader ng kuweba. Boom! Ang kuweba ay nanginig ng husto at ang malalaking ugat ng Yuanshi ore ay sunod-sunod na nahulog. Kalmadong inilagay ni Zhang Yi ang lahat ng mga bagay na ito sa sarili niyang alien space. Hindi ito napansin ng iba at inisip lamang na tinutulungan sila ni Zhang Yi na ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa pag-atake ng king insect. Ngunit hindi nila napansin na hindi sinasadyang nakolekta ni Zhang Yi ang 10,000 toneladang Yuanshi mine. Nabigo ang king insect sa isang pag-atake at pagkatapos ay tumayo ang isang nakakatakot na katawan na mahigit 500 metro ang haba. Nang ibuka nito ang kanyang bibig, isang nagngangalit na mainit na likido na parang magma ang bumungad sa lahat. Hindi nakakagulat, muling ginamit ni Zhang Yi ang iba't ibang espasyo para maabs. Tumingin si Zhong Yu at ang iba pa kay Zhang Yi, napakasaya na narito si Zhang Yi ngayon. Maaaring mali ang pangalan ng isang tao, ngunit ang kanyang titulo ay hindi kailanman magiging. Ang absolute defense ay ganap na pagtatanggol. Sa power index na 15,000 puntos, madali nilang maharangan ang 20,000 puntos ng pag-atake mula sa mga alien beast. Sa totoo lang, kung hindi dahil dito si Zhang Yi, walang paraan na magiging buo ang 3 pang tao pagkatapos mag-away hanggang ngayon. Isinasaalang-alang ang lakas ng pag-atake ng nakakatakot na void na kakayahan ni Zhang Yi at ang kakayahang oras na taglay niya sa parehong oras. Ang kamangha-manghang talentong ito ay nagiging mas nakakatakot habang iniisip niya ito. Maging ang mga nangungunang eksperto sa kaharian ng Huaxu ay nakaramdam ng kaunting inggit sa kanilang mga puso. Galit na umungal ang king insect nang makita niyang neutralized ang lahat ng paraan ng pag-atake niya. Tumingin ito kay Zhang Yi at biglang naramdaman ni Zhang Yi na siya ay tinutumbok ng matinding puot. Good guy, nagmamadali ka ba? Hindi napigilan ni Zhang Yi na matawa sa kanyang puso. Masyado siyang pamilyar sa pakiramdam na ito. Sa hindi mabilang na mga laban, ang kanyang mga kalaban, lalo na ang mga mas malalakas sa kanya, ay lahat ay nadismaya dahil hindi nila nalampasan ang kanyang mga depensa. Yung tipong frustration ang nararamdaman mo kapag halatang mas malakas ka sa kalaban, pero hindi mo lang kayang patayin ang kalaban. Sa sandaling ito, umalingawgaw sa tenga ni Zhang Yi ang mga salita ni Yang Xingxin. Kuya, kung talagang mahirap, pwede mong gamitin ang bagay na yon. Bahagyang itinaas ni Zhang Yi ang kanyang kilay, iniisip ang puppet na ibinigay ni Hao Tu kay Yang Xingxin. Nang ibigay ni Hao Tu ang bagay na yon kay Yang Xingxin, talagang hiniram niya ang kanyang kamay para ibigay ito kay Zhang Yi. Walang duda na ito ay isang prop na inihanda para sa operasyong ito. Si Hao Tu ay ayaw o hindi makaalis sa Shenjing, kaya maaari lamang siyang kumilos sa ganitong paraan. Huwag kang mag-alala, maghintay.